So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, bukas po kasi, mukhang merong mangyayari pong kudeta sa loob ng Senado. Kung hindi bukas, this week. Dahil nga po sa sobrang kahihiyan na ginawa nga po ni Alan Peter Cayetano sa Senado. Tandaan nyo napaka-unprecedented po nitong pangyayari po na to. Sa history po ng Senado, ngayon lang po nangyari yan. Magkabarilan sa loob ng Senado. Tingnan nyo yung Senado na yan mga kababayan, inabot na po yan panahon ng Kastila. Binuo na yan ni Binuo na yan nila Aguinaldo. Diba? Dumating na po yung Filipino-American War. Nangyari na rin po yung Filipino-Japanese War. Nagkagera na po lahat-lahat. Never pong pinasok ang Senado at nagkaputukan. Ngayon lang po yan. Ngayon lang. So ngayon bukas mga kababayan, ito malupit at nakakainis ito. So ngayon kung bibisitahin niyo po yung website ng Senado, hindi pa rin po napapalitan, hindi pa rin po na-update. Yan ang Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore Ping Lacson, Majority Floor Leader Mig Zubiri, tsaka minority pa rin po si Cayetano. Hindi pa rin po napapalitan yung website ng Senate. Sabi ni Tropang Bisaya, Sinit. Andito kami sa Sinit. Ang ina mo, Tropang Bisaya, bobo ka talaga, no? Okay, dalawa yan, Yung Tropang Ilonggo, kakampi natin yan. PBBM yun, eh. Hindi ko nga nakikita ko pala yan sa Tropang Ilonggo, Madalas nakikita natin yan sa mga meetings, no? Yung Tropang Bisaya, bobo po yan. Boblox po yan. So ngayon, kung mapapansin ngayon natin dito, pati rin po yung mga committee, yung may hawak ng committee. So sa yung Committee of Accounts, si Ping Lacson pa rin, ito malupit. Sa Agriculture, Food and Agrarian Reform, alam naman po natin na ang may hawak po dyan si Kiko Pangilinan. Tapos sa Basic Education, ang may hawak talaga dyan si Bam Aquino. Dahil nga po sa kanyang libreng edukasyon sa kolehiyo. Hindi, by the way, mababang totoo yan, walang halong bullshit yan, dati po kasi sa public schools ng college, ng mga university, may binabayaran pa po yan, Hindi naman ganun kalaki. Di ba? At least 7,000, 3,000, 5,000 per sem. Medyo maliit po yan. Kung kukumpara mo kung mag-enroll ka sa UST, puta magkano sa UST, magkano yung per sem sa UST, 80,000 ata. Sa Lasal, 120. Mabigat, di ba? Pero kung magpa-public school ka, dati, 7,000, 5,000. Pero ngayon, dahil pa nga po sa batas nga na sinasabi nga po ni Bam Aquino na siya may gawa, libre na po yan. Kaya nga gusto talaga ni Bam Aquino yung education. So ngayon, ito ang point natin mga kababayan. So, ito ang point natin mga kababayan. Ngayon nga po na napalitan na nga po yung ating Senate President na si Bakla Alan Peter Cayetano. Ay, Bakla! Diyos ko, Bakla! Ngayon, ang mangyayari dito, mapapalitan din po ito lahat. Mapapalitan lahat yan. Yung yung mga malalaking committee po na yan. So malamang sa accounts, baka makuha ni Pia Cayetano yan. Pero ang malupit mga ka-Streetwise yung agrarian food and agriculture, food and agrarian reform. Sa tingin ninyo kanino mapupunta yan? Sige nga. O tingin ninyo. O bilang tayo 10 seconds para makapag-comment po kayo. Tandaan po natin na ngayon, ang may hawak po ng agriculture, food and agrarian reform, si Kiko Pangilinan. Dahil nga po, syempre, si Tito Soto po yung Senate President nun. So, galing. So ngayon, sino po ngayon ang nababalita sa social media na posibleng humawak nga po ng agriculture? So ano lumalabas ngayon sa social media, ito bali-balita lang naman ito. Si Cynthia Villar, si Camille Villar daw. Usap-usapan yan ngayon. O Camille Villar, posibleng pumalit kay Kiko Pangilinan bilang chairperson ng Senate Committee on Agriculture. Puta, anong klaseng kababuyan to?
Tandaan nyo mga kababayan, no, itong putang inang mga bilyar na yan, may kaso po sa SAC yan. Insiding trading. Ayun ang kaso nila. Mabigat na kaso ito ha, kasi tinan nyo ha. Ito yung sinasabi ko nga eh. May lupa, binili nila ng mura. Pina-appraise nila sa tauhan din nila. Tapos binenta pa pala nila. Pero ang pagbenta nila mga kababayan, depende po doon sa appraisal na tauhan nila. So inside trading. At may kinalaman dito yung pangbababoy nila sa agriculture. Kasi mga kababayan, tandaan nyo ha, ang agricultural land, mura po yan. Mura yan. Yung taniman, no, lalo na kung sa probinsya ka, mura po yung agricultural land po na yan kumpara sa commercial na lupa. Ngayon ang gagawin lang ng mga bilyar na yan, bibilin po yung lupa ng agriculture ng mura. At ako naniniwala kung matagal na nila ginagawa to. Yung mga palayan na ginawang subdivision ni Bilyar, malamang inside trading din yan eh. Kasi bibili nila yung lupa ng mura, papaprice nila ng mahal para maging subdivision. Tapos putang na, ipapasok ninyo na sa Committee on Agriculture, Bilyar, na may issue po ng land grabbing, na may issue nga po ng inside trading. Puta na, para naman tayo niloloko na ng Senado na to. Worst Senate ever. Oo. So ngayon, ito pa, basic education, ito malupit. Sa mga sa mga aktibo sa social media ngayon, sino po ang nababalita na papalit nga po kay Bam Aquino sa basic education? Yun yung sino? Tandaan nyo, sinabi ko nga kanina, no? Ang paniniwala nga po ni Bam Aquino na siya yung may akda ng libreng education. Kita nyo, no? Haltang na tayo yung mga yung mga active sa social media, di ba? Si Peaceful Sea Turtle, no? Yan. So ngayon, nababalita po ngayon mga pabayan, no? Na posibleng pumalit nga po kay Bam Aquino, ito. Puta, di ba? Sana hindi totoo to pero Senator Robin Padilla, itinalagang chairperson ng Committee on Basic Education. Puta, pinakabobo po sa Senado, pinakabobong senador sa Senado, puta, dadalhin mo sa Basic Education? Committee on Basic Education. In the first place, mga kababayan ito puta, tandaan natin mga kababayan na itong si Robin, naka-amnesty lang po ito. Naka-amnesty lang po yan. Dapat pag ikaw naka-amnesty ka, dapat hindi ka nalalabag sa batas. Ganun ganun dapat Ngayon, mga kababayan, tinanong ko yan sa abogado kasi kapon may event kami kapon. Daming abogado ba? Daming abogado doon. Nakasama namin doon sa misa. So tinanong ko yan, sabi ko, attorney, yung amnesty ba ni Robin Padilla pwedeng bawiin? Sabi na pwede. Pero hindi pwede na babawiin lang because of the Congress. Dapat, mayroong magpa-file na petition na yung pagbigay ng amnesty kay Robin Padilla ay fraud. Ganon. So, medyo mabigat, medyo mahirap. Pero, ang point dito, pwede. Pwedeng bawiin. So, in the first place, mga kababayan, pag kayo nga po naka-amnesty lang, dapat po, hindi kayo lumalabag sa batas. Anong ginawa niya? Obstruction of justice. Di ba, obstruction of justice pong ginawa nito? Imbis po nahuli na si Bato, pinatakas niya. Oh. Fraud ba si Digong sa amnesty? Ayun ang dapat natin malaman. Actually, lahat ng bagay pag-usaping batas, laging merong legal remedies po yan. Di ba? Pwede sabihin na fraud yung binigay ni Digong na amnesty because of the pwede yan. Hirap pag-isip, di mo ako abogado. Oh. So ito malupit. Ito alam nyo na to. Oh. So si Marcoleta, alam naman natin na posibleng bumalik nga po sa Blue Ribbon Committee. At alam naman po natin mga kababayan na pag si Ping Lacson po kasi naging Blue Ribbon Committee, ang tahak ng kanyang investigasyon sa mga kapwa niya senador.
Diba kay Cheese, kay Joel, kay Jinggoy. Yan, mukhang doon yung direksyon eh. Tapos sa ibang mga congressman. Pero pag si Marcoleta po naging Blue Ribbon Committee, balik na naman po tayo na palayain si Diskaya, ang pinaka-leader nga po ng flood control scandal si Martin Romualdez. Ganon. So, actually speaking of flood control, medyo natatagalan na po tayo sa paghihintay. Ay, Ombudsman Remulla, yung kaso na sa sayo na. Tsaka DOJ nga pala, DOJ. Ito malupit. Kung totoo po yung chismis, yung bali-balita, na si Abalos po yung magiging DOJ secretary, good job po tayo doon. Kasi po, ako pa naniniwala po ako na mas lalong mapapabilis itong kaso nga po ni Jinggoy tsaka ni Joel at tsaka ni Cheese. Actually, yung kay Cheese, nasa case build up pa lang eh. Pero po yung kay Joel tsaka kay Jinggoy, on process na po. So, kung totoo yung bali-balita na si Abalos nga po yung babalik bilang DJ Secretary, so ako po naniniwala po ako na mapapabilis nga po yung pag-file nga po ng kaso sa mga to. Di ba? So yun, di ba? So yun mga kabayan, so kayo po, no, masabi nyo nga po dito sa bali-balita nga po na puta, yung kay pangalan nito, yung kay Marcoleta, given na yun. Alam naman po natin na sa kanya mapupunta yun eh. Di ba? Pero nakakagulat dito mga kababayan, Robin Padilla, basic education, tapos si Camille Villar, agriculture. Actually, mga kababayan, hindi lang po nakakaalam nung si Cynthia Villar po yung senador dati, hawak niya po yung agriculture na yan. Kaya nga nababo yung agriculture natin eh. Kaya nga nagkaroon ng recertification law dahil sa putang ng Villar na yan eh. Sa nanay Ramdam ko yun. Puta. Kakauwi ko lang Tingnan nyo Sa di lang po nakakaalam, OFW po ako dati. 10 years po ako sa Middle East. Diba? Sa Kuwait, sa Bahrain, at saka sa Saudi. Oh. Tapos nga nakaipon ako ng pera. Ninegosyo ko sa Iloilo. Palayan yung isa. Buti na nga lang, hindi ko dun binusat ang pera ko eh. Palayan yung isa. Puta na, pag-uwi ko, dumating yung recertification law. Noong nasa abroad ako, yung palay, 22 pesos, 25 pesos. Pag-uwi ko, 11.50. Dahil sa recertification law. Puta. Kaya visit ako dyan kay Leprechaun na yan eh. Tuloy yung mukha yung mukha ni Cynthia Villar. Mukhang matron ng Leprechaun. Anong mukha na yan? Visit yan eh. Saan ka nakakita nung kagagawan din ni Digong dati yan eh. Puta land grabber, si Cynthia Villar, pinasok mo sa Committee on Agriculture, malaking kagaguhan po yan. At ngayon, ganoon din po mangyayari ngayon. Ngayon, mangyayari din po yan pag nahawakan ni Camille Villar yung Committee on Agriculture. Okay na nga si Kiko eh. So yun mga kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito, so pa-comment na po sa baba, no? So, sa team replay yan So, next topic tayo. O sa hindi pa po nakakapag-like, palike na lang ako ng content natin.